And we're live and back again. Magandang gabi po sa inyong lahat at isang mapagpalang araw po na tayo ay nakapag-live muli dito sa Facebook. Isang maulang araw po at sana po kayo ay masaya na kasama ng inyong pamilya at kung nag-iisa po kayo, masaya po kayo sa Panginoon. Sana po kayo ay malakas, malusog at ito po ang umpisa ng ating live. Ating pong pakinggan. Purihin mo ang Diyos o Pilipinas, which was originally interpreted by Miss Gail Blanco and recently rendered by Miss Jonalyn Viray on ASOP Year 4 Grand Finals. This has been RJ Jimenez. From here to eternity, let's sing songs of praise to our God Almighty. May God be praised. Stay safe, everyone! Ladabayan, pedas ng sinagaran, lupain ka sa yaman, kagandahan. Kahit may ibang wika, nagpundot at nagkaisa sa pag-aalay ng pagpupuri sa Diyos Ama. Sa Pampanga sila'y umaawit, huli ang liw. Sa Ilocania sila may nagsasabi, umay kayong tagapon tayo ni Aba. Purihin mo ang Diyos o Pilipinas, isigaw mo ang kadakilaan ng pangalan niya. Bawat Pilipino'y nagsama-sama, ano mang wika o kulay, lahat ay magtugay. O bayan ko, Pilipinas, purihin mo siya. Pag-awit ay huwag kalimutan, nagilang pasalamatan, sapagkat ang pag-ibig niya sa atin walang hanggan. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, karagahan nga ating isigaw. Kaya't bawat isa ay sumayon, tayo na sa pitra ng mga Bicolano. Umauli ang Diyos, di rin naman mahuhuli ang mga Bisaya. Sigaw nila'y paganay kung tao ang Diyos.
Yan po, purihin mo ang Diyos o Pilipinas. Kung gusto niyo pong sundan ang programang iyan ng UNTV, ay mag-like po tayo at mag-subscribe at pakishare na rin po sa mga ganyang programa ay nakakapaggawa sila ng awit at nakakapakinig tayo ng mga awiting alay sa Panginoon. Yan po ay programang ibinahagi sa atin na ang nag-isip po niyan ay si Brad Eli at si Kuya Daniel po. Mapakinggan po natin yan sa ASOP o di kaya sa Wish 1075 at sa Bus Wish Bus. Mapakinggan din po natin yan. Magbigay po tayo ng suporta at like at mag-subscribe na rin po. Dahil sa mga ganyang programa ay talagang nakakapagpagaan ng ating kalooban, ating kaisipan at ng ating kaluluwa. Bago po ako pumunta sa aking itatakel ngayon ay babalikan ko lang po yung unang araw ng aking pag-live dito sa Facebook. At salamat po dahil sa mga meron pong nag-view. Kung gusto niyo rin pong i-like, i-share ang ating Facebook Live ay salamat ng marami. At maraming salamat po sa mga nag-view. At again, purihin mo ang Diyos o Pilipinas. Ika nga ng sinasabi ko noon na ang Pilipinas po ay pyramid within the pyramid, yung Panay Island, yung flag natin, by coincidence po lahat. Nakikita po ang halaga o ang existence ng Pilipinas na meron po itong kabahagi na sinasabi din po sa Biblia. Gaya kung sundan natin yung programa ni Brad Eli na itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot, ay naitakil po iyan ni Brad Eli ang tungkol sa Pilipinas. Kasama po iyan yung archipelago ng Pilipinas ay maraming nakakatuwang kamangha-mangha na hindi naman po natin lubos maisip na talagang ang Pilipinas ay pinagpaala po. Diba sa pyramid within the pyramid, may dalawa pong bantay, hugis leon pa, hugis kamay pa, talagang nagre-represent po na ang Pilipinas din ay binili ng Amerika. At talagang nakakatuwa talaga. Purihin mo po ang Diyos o Pilipinas at ang Amerika po ay ina-acknowledge din po ang Panginoon. At maraming salamat po at pupunta po ako ngayon sa aking programa, pero bago yan, puntahan mo natin ito. Inyo pong pakinggan. Yes, you heard it right. Water. It sounds like a concept straight out of a science fiction novel, doesn't it? But what if we told you that this isn't just a product of someone's wild imagination, but a reality that was once brought to life by a man named Daniel Dingle? Si Daniel Dingle po. Yan po yung taong na-meet ko o nakita ko noong way back 2008 doon po sa Muella de lo Industria Parola Compound. Siya po ay nagbahagi din ng kanyang talino kasi kanyang mga karanasan. At sa talino niya talagang nakakamangha. Kaso lang doon po sa FHM 2008 edition, meron po siyang nakalagay doon na article na mismong nakakalungkot man, talagang gusto niyang gumawa ng imbensyon na siya lang nakakaalam. Kaya siguro maraming humadlang sa kanyang programa, sa kanyang imbensyon. Lalo na ay challenge iyon sa mga oil producer. Alam naman po natin na yung isang Amerikano din na gumawa ng makina na gamit ng tubig, ay yun po ay nilason. Sa kasamang palad, meron tayong inventor, hindi sinuportahan dahil po iyan sa kadahilanan ng pagbagsak ng mga oil producing country kung yun po ang kanyang makina ay kakargahan lamang ng tubig na napakalibre lamang. Kahit saan mo po, pwede kang kumuha ng tubig at ikarga sa iyong sasakyan. At doon po nakakatakot ang kanyang teknolohiya. Bagaman nakakatulong sana sa tao, kaso lang sa ekonomiya at sa mga bansang oil producing country, talagang magkakaproblema po. At nakasulat po yan sa Biblia. Sabi sa Apokalipsis, do not hurt the oil. Ngayon, pupuntahan ko po kung ano po ang nag-transpire doon sa nung 2008 na nagkita kami o nakita ko si Mr. Daniel Dingle doon sa Parola Compound. Ito na po.
Ano po ba ang representasyon ng tatlong bagay na ito? Kung bakit ko ipinapakita sa inyo? Baka kayo ay magtanong at malito. Baka sabihin nyo, ito ay biro o laro lamang. Ito pong tatlong bagay na ito ay nagre-represent po ng side electrode or ground electrode ng, yes, hindi po kayo nagkakamali. Ito po ay spark plug. Yan po. Spark plug po ito. Ano po ba ang relation? Bakit na gusto kong ibahagi ito, yung bagay na ito about sa spark plug? Spark plug lang naman na normal ito. Ano naman ang relation nito kay Mr. Dingle? Nung kapanahonan nung 2008, na-meet namin. Isa po ako sa audience na nag-lecture si Daniel Dingle doon sa Parola Compound. Pinakitaan niya po yung mga spark plug na kanyang dala-dala. At sinabi niya yung mga design kung para saan ito. Isa po sa nakitaan ko doon, meron siyang spark plug na meron parang tatlong, sa electrode niya may tatlong maliliit na parte, yung parang pantusok. Nahati sa tatlo yung isang electrode. Sabi niya, pag gusto mo malakas yung apoy, yan ang gawin mo. Kaya, naalala ko po iyon. Sa matagal ng panahon na isip ko. Lalo na nung karoon ako ng motor, naalala ko po yung sinabi sa akin at pinakita ni Mr. Daniel Dingle, ni late Daniel Dingle. Naalala ko na yung ordinary na spark plug na meron siyang side electrode, ganito po ang design ng side electrode. Ito po yung sa ibabaw. Pinakahalimbawa po. Ginawa ko po, hiniwa ko ng kutsilyo, ganito siya. Tapos ginamitan ko siya ng triangle file na maliit. At ganito po ang naging dulo ng electrode. At ibinalik ko po sa normal. Kaso lang, pasensya na. Dahil hinanap ko yung mga lumang spark plug ko na kung saan ginawan ko ng innovation or modification, minodify ko, naitapon ko na siguro. Ang ginawa ko po, from the normal spark plug, side electrode normal, ginawa ko pong, hinati ko po, parang dila ng ahas. Kasi ang principle po dyan, dalawa po yung apoy na lalabas sa dulo. At yung tinatawag na efficiency or yung spark, mas malakas po kaysa normal. Iyan po ay naobserbahan ko at sinishare ko rin sa iba rito, sa iba kong mga kakilala or mga may motor din. Kaso hindi lahat na i-share ko kasi minsan depende sa tao. Baka gusto niyo makinig ng ganong kwento. Baka sabi niyo mataas naman ang hangin ito. Si Daniel Dingle yun, anong level ko, bakit naikwento ko yun, o bakit ikukumpara ko yung sarili ko, para bang ganon? Hindi po ganon. Sa akin lang, nagpapasalamat ako kay Daniel Dingle, late Daniel Dingle, dahil po sa kanyang bukas loob na pag-share ng mga iba niyang ideas, nagkaroon din po tayo ng ideya kung saan na-modify natin ang isang ordinary spark plug into a better performing spark plug. Wala na po akong sample luma kasi bago ito Ngayon, ang ginawa ko na po, meron po akong latest na ginawa, hindi ko na po ginamitan ng triangle. Ang ginawa ko po, hiniwa ko na lang sa gitna, tulad nito. Yan. Tapos, nandun, nakapasak sa motor. Hindi ko lang tinanggal kasi hindi ko pa nalinis yun yung spark plug. Pero sa mga nagmumotor po, pwede nyo pong gawin iyan at inyo pong maobserbahan na yung hatak ng inyong motor medyo malakas po. Okay po? Kung may tanong kayo, pwede nyo pong i-post yan. Baka may negative na effect. Ay wala po. Ang sa akin lang, bakit ko na ginawa ng modification is because nung paggawa ko po ng modification sa isang normal spark plug tapos ginamit ko sa motor ko, abay lumakas. Kasi dalawa yung apoy, imbis na isa lang. Tulad nito, imbis isa lang, yung sa side electrode niya, imbis isa lang lalabas, ang nangyari, dalawa po. Kaya yung ibig sabihin, yung sabog doon sa may cylinder, mas malakas po, mas efficient ang tinatawag. Effective, may spark plug, pero pag ginawa mo siya ng modification, ay matawag po na efficient. Yan po, maraming salamat kay late Daniel Dingle at sa pamilya ni Mr. Dingle. Ay maraming salamat po dahil sa inyong tatay, lolo, tito, sa relative nyo na si Daniel Dingle, talagang nung ibinahagi niya yung kanyang talino, ay hindi ko po yun makalimutan noong 2008.
At siya naman pong ibinabahagi ko sa inyo ngayon na sana makatulong po ito sa inyo. Kung subukan nyo po, ay magpasalamat po tayo kay Daniel Dinggil. At sa akin po ay talagang salamat sa Diyos dahil nagkita kami ni Mr. Daniel Dinggil at marami po siyang naikwento sa akin kaso lang, or naikwento sa amin. Pero hanggang doon na lang po, kwento na lang. Ngayon, doon sa FHM 2008, pagpasensya nyo na kasi hindi ko nabili yon kasi siguro wala tayong pera ng time na yon. Kaya hindi ko nabili. Pero binasa ko po yun, pumunta ako doon sa may SM. Binasa ko po doon kasi meron siyang open magazine. Binasa ko po yung article niya. Yun nga po, nakita ko doon, nakakalungkot dahil gusto niya makagawa siya ng invention, siya lang nakakalam. Kung dadaan yun sa factory, sa assembly line, makikita yun ng kahit sino man, lalo na nag-assemble ng mga makina, makikita po yung design niya. Kaso lang, ang gusto niya, siya lang talaga nakakaalam. Yun po ang nakakalungkot sa isang Filipino inventor. At lalo na, hindi siya sinuportahan. Alam na po natin yan, bakit hindi siya susuportahan kahit na anong gagawin ni Mr. Daniel Dinggil, even for the sake of, sabihin na natin, for the humanity. Malakas po ang politika regarding sa pag makagawa ka man ng isang sasakyan na gamit ng tubig, talagang malaking problema po yan at malaking dagok sa mga bansang oil producing country or tinatawag na OPEC. At sa talagang nakakalungkot din kasi isa doon sa mga associate ni Mr. Dinggil umalis sa kanya. Ang sabi nga ng isang article sa news na may na-meet siya isang proponents, mayaman na proponents, at in a twist of the paglipas ng maraming panahon, ngayon po meron pong imbensyon ang Japan na sasakyan na ang gamit ay tuwig. Yun po ang nakakalungkot. Hindi ko sinasabi na yung proponent na yon ang nag-propose, ay yung Japanese proponent na nag-propose na yun sa engineer na may daladalang sikreto ni Daniel Dinggil, at hindi ko rin dinideny, hindi ko pinagbibintangan. Sa akin lang, naalala ko yung sinabi ng isang article na may na-meet siya isang proponent na talagang mayaman. Yun ang bumili sa isang technology ni Mr. Daniel Dinggil. At nakakatuwa rin, tinatawagan ko yung isang tao na nakausap ni Mr. Daniel Dinggil na talagang nakakamangha dahil isa siya sa mga nag-crack o ibig sabihin nagbukas ng sikreto ni Daniel Dinggil. However, nung nag-usap sila, namangha si Mr. Dinggil at hindi na po nakapagsalita. Nung lumingon po siya, nakita namin yung isang engineer, binibidyoan sila. Ngayon, engineer, kung nakalimutan man namin yung pangalan mo, ikaw man ay may video at sana tinago mo lang yung video. Kung ma-upload mo yan, ay mas better para malaman natin kung sino yung taong nakausap ni Mr. Daniel Dinggil na nabuksan or nag-try na mag-crack ng formula ni Mr. Daniel Dinggil. At salamat po ng maraming salamat sa mga nanonood at nag-view ngayon. Pero magbabasa po tayo ng isang passage sa Bible. It says in Jeremiah 17 verse 9 to 10. 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can understand? 10. I, the Lord, search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. At yan po ang sabi na nakasulat sa Jeremias 17:9 hanggang 10. Talaga siguro baka pinagkalooban din tayo ng Panginoon dahil mahilig po akong magtanong. Yun nga. At naalala ko yung mga bagay na minsan tinuro sa akin at hindi ko po makakalimutan. Kahit at the age of 50, naaalala ko po ang ibang mga bagay, pero sa susunod na lang po iyon. At maraming salamat po. At dito po nagbabakas ang ating live ngayon. Pakatandaan nyo po, kung gusto nyo i-modify ang simpleng spark plug, pwede nyo pong gawing ganito, yung design. Hiwain nyo po ng kutsilyo, pero iangat nyo muna. Yung tip, yung side, iangat nyo po. Kasi pag tinamaan yung gitna, baka masiran po ninyo.
iangat nyo po ng kutsilyo, and then hiwain nyo po yung pinakatip. Pero hindi po ganito dapat iangat nyo. Alalay lang po dahil baka maputol ninyo at mahihirapan po, masira, masayang yung inyong spark plug. Kung gagawin nyo po, kailangan po ng iba yung ingat din dahil mahal po yung spark plug. Meron po nagpa-price nito na 500, meron pong 200, meron pong 300. Depende po sa lugar at depende po sa nagbebenta ng spark plug. Maraming salamat po. Pero ang gamit ko ngayon, yung design ko dati, from the normal na binili ko, tapos ginawan ko ng modification, ginawan ko ng ganito, at yung gamit ko ngayon ay hindi ko na ginamitan ng triangle or ng file. Gito na lang po. Kasi dalawang apoy din po ang lalabas, possibly dito sa gitna ng dalawa. Ganon din po ang hatak ng motor. Malakas din po. Gaya din po ng ginawa kong unang modification. Ngayon po, salamat po ng maraming salamat sa Panginoon dahil sa pagkakaloob niya ng talino at talagang pag-alala ng mga bagay, lalo na ang pinakita ni Master Daniel Dingle, ni late Daniel Dingle, ng kanyang mga nagkakaiba-ibang mga spark plug na meron siyang pinakitang pangkarera, kung ano-anong pinagsasabi niya noon, may dala siyang sample, pinakita niya, naalala ko po na yung isang spark plug na normal, pwede mong i-modify para lumakas po yung apoy at lumakas yung hatak. Ang tinatawag doon ay efficiency when it comes sa burning doon sa cylinder. Okay po? Malakas po yung mahatak. Kung susubukan po ninyo, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Ako po ay isang masabi natin sa Lucas 17:10, alipin lamang na pinagkalooban ng talino. Ang talino po, nagmula sa Diyos. Kaloob po yan sa atin. Kung pinagkalooban tayo, gaya ng sinabi ko dati, ibahagi natin yung ganyang talino para po ito ay lumaganap at makatulong sa ating kapwa. Siyempre, pag efficient burning, efficient yung fuel, ibig sabihin mamamaximize mo yung takbo ng iyong motor. Okay po? Sana po makatipid tayo at sana po kayo ay matuwa. Kung inyo pong madiscover, i-share nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga pamilya. At wag po natin kalimutan mag-like at mag-share or mag-subscribe. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay. At sana po magpatuloy pa tayo sa iba pang mga programa or mga iba pang mga ideya na ating pwedeng ibahagi sa inyo at makatulong sa inyo. Maraming salamat po. Sana po kayo ay masaya kasama ng inyong pamilya. Sana po kayo ay malakas at malusog. At kung kayo po ay nag-iisa, sana po kayo ay masaya sa Panginoon. Magandang gabi po. Salamat sa Diyos, sa Panginoon. Amen.